Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o IconSox. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And andito po tayo sa Emergency Operations Center ng RDRRMC Region 12. Dito po sa lungsod ng General Santos, in line with the operations of the government para po sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. And we have with us today ang ating kaibigan, suki na po ng ating programa mula po sa Department of Trade and Industry, none other than Regional Director Flora Politud Gabonales. RD Flo, ang inyong pagbati po muna sa ating mga viewers po. Yes, magandang umaga, Oliver, and of course sa lahat ng ating tagapanood, yung mga followers natin, isang magandang araw sa ating lahat. And of course, ito yung panahon na nasa recovery mode tayo and medyo may mga manaka-naka pa rin tayong Aftershocks. iniinda ng mga aftershocks. Opo. RD Flo, our thoughts and prayers dun sa mga naapektuhan ng ating recent na lindol. Kamusta naman po ang operations ni DTI? Ano yung mga ginagawa natin para po dun sa mga naapektuhan po ng lindol? Yeah, pasalamat kami, no? And na-in place namin yung aming public service continuity plan. Okay. Hindi lang ito sa regional office, but lahat ng ating operating units meron na. And foremost, number one talagang tinitingnan namin in as far as pag may mag-strike na ganitong calamity, earthquakes, typhoons and all, is we have to ensure na yung tao natin is safe. Number one, in-inventory natin sino-sino yung mga apektado. Okay. And once cleared na tayo doon sa mga staff natin, then we have to look into yung ating namang mga infrastructures, ang ating mga buildings, ang ating mga kapaligiran as to whether safe ba tayo nagagawa. That's why nung onset nung calamity, nung pag-strike ng 7.8 magnitude na earthquake dito sa General Santos City and Sarangani Province, una-unang tinawagan natin yung ating team. And day 2 natin, ang ginawa natin is inikot natin itong worst devastated na area ng General Santos and Sarangani Province until Malapatan. Kasi yun lang muna yung medyo clear tayo. Okay. And after that, nung nag-clear na yung daan papuntang Glan, then pinuntahan na rin natin to assess yung ating mga negosyo centers, yung ating mga business counselors, and of course, yung ating general public market natin, and mga major infrastructures. Yeah. As far as DTI Region 12 or dito po sa Gensan and Sarangani is concerned, kamusta naman po yung mga buildings natin? Mayroon po bang naapektuhan? Yung dalawang buildings natin talaga, office buildings mismo, restricted area siya as of this time. We have yet to confirm as to kailangan bang i-retrofit yung ating mga buildings. Sa ngayon, may mga temporary setups tayo, nagtitent sa labas, just so na tuloy-tuloy yung pag-provide natin ng services. Opo, punta naman po tayo, RD Flo, sa consumer protection. Alam natin, immediately after the earthquake, in-intensify ni DTI yung consumer protection and business assistance efforts. Can you share more about this po? Yung monitoring naman natin is regular nating ginagawa. So, anytime na may declaration of state of calamity, it will mean frozen yung prices natin. So, may basis na talaga tayo. May listahan na tayo as ano ba yung mga presyohan na dapat lang ipeg, no? Nung ating mga retailers. Pero, bago natin ginawa yon kasi wala pa namang immediate declaration, inikot muna natin yung ating mga outlets, retail outlets. Tinignan natin sino-sino, anong klaseng establishment ang open para ma-assure natin na merong mabibili yung ating mga consumers na basic necessities and prime commodities. Opo, sa monitoring natin, RD Flo, kamusta po? Sa day 2 natin, no, may mga maliliit na mga tindahan na hindi naman apektado yung kanilang structures na Meron pa rin. nananatiling bukas. Okay. There are some grocery stores na sa loob ng malaking building na during that time wala pang clearance, pero afterwards
talagang nade-declare na mostly nung ating grocery stores dito na open yung kanilang grocery area. Oo, masaya tayo doon kasi yun yung Meron pa ring higit na mabibilhan. kinakailangan ng Okay. ating mga consumer. Opo, how do we ensure naman po na hindi ito ma-take advantage, RD Flo, na pasok pa rin sa suggested retail price yung mga binibenta nila? May monitoring tayo na Okay. ginawa immediately after na may clearance na doon sa LGU na pwede na tayong pumasok. Okay. And nakita natin na nag-confirm naman, no? Although there are some items na hindi siya kumbaga pasok, Okay. lumampas siya ng konti. Okay. Pero that was the time na binigyan natin sila nung listahan. Okay. Ano ba yung suggested retail prices Hmm. na napeg natin, no, dahil may declaration. Hmm. So, ang binibigyan natin sila ng tamang oras, tamang panahon para ma-adjust. Masunod nila yung ating SRP kasi kasabay nung pag-implement natin yan would be the information dissemination na listahan. Ito lang po yung pwedeng magiging presyohan natin sa ating mga basic necessities and prime commodities. So, dapat may valid justification and then si DTI mag-issue siya ng letter of inquiry? Yun ba yun, RD Flo? Yes, oo. Pag may makita tayong paglabag Okay. doon sa suggested retail prices, ini-issuehan natin sila ng letter of inquiry. By then, malalaman natin. Okay. Ano nga ba ang dahilan bakit lumampas sila? Pero most of the time, kasi ang liit-liit lang ng lumampas Minsan 25 centavos yung inakyat nila. So ang tendency nila is next time na may monitoring tayo, binabalik nila doon sa suggested SRP. retail price Okay. level. Okay. Aside sa prices, RD Flo, ano pa po yung ibang ini-inspect ni DTI during the monitoring activities? Yung mga mandatory product standards, mga ganun po. Check rin ba ni DTI yun? Chine-check rin natin yan, no? Pero hindi yun yung pinaka-immediate as part of the response. Okay. Ito kasi is regular na ginagawa natin, itong ating standards monitoring and Okay. compliance. Pero as we start the recovery and reconstruction, dito intensify talaga natin yung monitoring natin for standards enforcement Okay. para sa ating construction materials, no? Kasi dito natin basihan na maganda, tama ang kalidad ng mga materials na ginagamit as they reconstruct their homes, as they make some repairs, no? Para doon sa mga ano nito. Kasi hindi natin pwedeng kumbaga lalagyan ng Yan, basta-basta na lang na construction materials Okay. yung ating efforts para maka-reconstruct and maka-repair ng ating mga structures. Opo, ma'am, pag nung after the earthquake, immediately narinig natin price freeze. Baka po hindi alam ni ordinaryong Juan de la Cruz itong price freeze na ito. Can you explain po sa kanila kung ano po ito, price freeze? Yes, ang price freeze is part yan siya nung part ng ating implementation ng Price Act Law, that's RA 7581, na once may declaration ng state of calamity, Okay. automatic po frozen ang presyohan natin. Ibig sabihin, based on the last monitoring ng Department of Trade and Industry, yung prevailing price na yun yung masusunod. automatic masusunod. Okay. Opo. And then, anong areas yung covered ng price freeze natin dito sa Region 12? So far, ang nakadeclare ng state of calamity immediately after the 7.8 na earthquake natin is ang province of Sarangani and General Santos City. Okay. Oo. Opo. And then, continuous naman po yung monitoring natin para to ensure na nagko-comply sila dito sa price freeze. Yes, araw-araw po doon yung team natin. Hmm. And nakipag-coordinate rin tayo closely doon sa mga suppliers. Kasi those suppliers would know, especially itong mga nagdi-deliver, Okay. ito yung mga wholesalers natin na nagbibigay naman ng babala sa atin, early warning, as to whether may adjustments. Pero so far, wala tayong natatanggap Na-reklamo. na reklamo. Wala rin tayong natatanggap na mga advisory as to whether may price adjustments tayo. Siguro, yung reklamo ng iba na monitor natin would be yung nasa pinakaliblib na talaga na part ng Yung mga Sarangani, mahirap maabot, and there Kaya were medyo, even instances na pahirapan ang pag-cross. There are even some na habal-habal yung ginamit. Just so na makadala nung mga produkto doon sa loob. No? Siguro those are mga things na pwede natin mag-justify dahil sa pahirapan ng pagdala ng produkto doon sa loob.
And then for the public, para po dun sa price freeze, merong pinublish ang Department of Trade and Industry Region 12 na price freeze guide sa kanilang official Facebook pages at sa mga Facebook page ng mga provincial offices and field offices, Ardiflo. Yes, oo. Minamaximize talaga natin. So other than postings natin, dahil Okay. ito yung pinakamadali nating gawin, meron din tayo mga hard copy na binibigay doon sa mga establishments Okay. to So, serve pwede as na their ipaskill. guide. Yes, ipaskill rin nila doon. Opo. Diretso po tayo, Ardiflo. Doon naman po sa assistance, ito maraming interesado po dito. Ano pong assistance ang available para sa mga MSMEs na affected po ng earthquake? Meron tayong financing arm, no? Ang Department of Trade and Industry. Okay. Ito yung Small Business Guarantee Corporation, SB Corp. SB Corporation, Okay. na siya namang nagbibigay ng mga pautang na yung terms niya naman is talagang supportive doon sa mga recovery efforts ng establishment. Pero meron rin tayong response, no, doon sa ating mga micro enterprises na pondo para sa pagbangon at pagbabago. Kaso lang may mga requirements rin tayo, kagaya ng dapat nakaregister sila sa BMBE, Barangay Micro Business Enterprise, Okay. and may mga kaulkulang permit. In short, legitimate po yung kanilang business operation. Negosyo. Okay. And as of now, tuloy-tuloy yung profiling natin nung ating mga affected na mga MSMEs, and yung mga hindi naman namin makayang i-provide dahil small and medium nga yung level nila. Okay. Nakipag-ugnayan rin tayo sa Department of Labor and Employment Okay, Dole. dahil meron din silang mga pwedeng mai-support, no, para naman makaahon, makabangon uli yung ating mga enterprises. Pero sa PPG namin, pondo para sa pagbangon at pagbabago Okay. is maliliit lang talaga ito na tulong, 10,000, 15,000 worth of items, Okay. na kung isang sari-sari store man is affected, kahit papaano maka-start off lang siya. Opo. RD, doon naman po sa MSME Business Fund. Ano po ito? Yeah, ito yung available na fund Okay. sa ating SB Corporation. Okay. And later on, gusto natin ipa-explain, no, sa ating SB Corp representative. Ano-ano nga ba ang paano maka-avail dito sa pondo na ito ng ating SB Corporation? Sige po. Doon naman po sa mga affected MSMEs na gustong mag-apply po for financing assistance. Meron po ba? Meron silang ma-avail, oo, ito nga yung sa SB Corporation, and Okay. may mga requirements lang sila. Sige, mamaya And isa-isahin natin yun. ipa-isa-isa natin, at least guided properly yung ating mga affected na mga MSMEs. Sige po. RD Flo, baka may mensahe pa po kayo sa ating mga MSMEs or sa mga negosyante natin dito sa Region 12 and then sa consuming public natin before we give the floor to our representative from SB Corp. Yes, para sa ating mga consumers, no? So, let's remain calm. Huwag tayo mag-panic buying. Kasi sinisigurado talaga natin together with the department stores, grocery owners, mga retailers na available yung ating basic necessities and prime commodities. Okay. Para naman doon sa ating mga BMBA registered firms, Okay. kung hindi man namin kayo ma-access dahil hindi namin kayang puntahan kayo isa-isa, please lang makipag-coordinate kayo sa ating mga negosyo centers para ma-profile kayo, no? If possible, dalahin nyo na rin yung inyong mga BAMBI certificates together with the permits para tuloy-tuloy yung profiling. And of course, kung ano pa yung mga other kailangan ninyo, ilalagay nyo na kasi there may be times na kung hindi maibigay ng DTI, baka pwedeng maibigay ng DOLE, Yeah. baka Or pwedeng other maibigay agencies. ng ibang agencies. LGU. At kami na mismo ang makipagtulungan sa kanila para, kumbaga, yung ating efforts is mabuo na natin para sa inyo. Thank you very much sa ating guest, DTI 12 Regional Director Flora Politud Gabonales. Magbabalik po ang programang Performing and Informing. Tayo po ay nagbabalik sa programang Performing and Informing kasama po ang Department of Trade and Industry. And ngayon, kasama naman po natin si Sir James Camia, ang P3 Coordinator ng Department of Trade and Industry dito po sa General Santa City. Sir James, Yes, sir. RD Flora said earlier na meron po tayong mga programa na maaaring ma-avail ng ating mga MSMEs
na naapektuhan po ng earthquake. Can you share more about this po para po sa kalaman ng ating mga manonood? Okay, sige sir. Thank you po. Okay, so first po sir, si Small Business Corporation po, yun po is an attached agency po of Department of Trade and Industry. So basically po, our role lang po is to provide for micro and small medium enterprises when it comes to lending or financing, and also for helping po sa MSMEs natin for innovation, business expansion po ng business nila. And also, as of now, sir, meron tayong active program po, which is itong MSME Business Fund. So, this program po, way back during the crisis po, this program was created, and till now, operating pa din po. And due to our calamity po, sir, as of now, ito yung best option po for micro and medium enterprises when it comes to lending or financing. So, ito po yung tinatawag natin na MSME Business Fund. So, this program po, meron itong dalawang component po, sir. Basically, na pwede po pagpilian po ni MSME. So, yun po, meron actually madaming program po sa Small Business Corporation when it comes to businesses. But this program, ito po yung best option po as of now because of the calamity na nangyari sa atin, itong MSME Business Fund. So, this program po, meron siyang dalawang line, especially itong first timer and under micro na program po. Okay. First timer. Yes po. Under first timer po, sir. So basically thinking natin, first timer, syempre dito tayo mag-apply. Yun po, meron tayong criteria po kasi. So for under first timer po, as to loanable amount po, sir, pwede tayo up to 20 million po. 20 million. Maximum po, sir. Yes po, sir. Yun, sir. Mag-matter tayo sa nature of business po. And also, if ever po 3 million and up yung target natin, syempre hindi natin ng mga collateral base na po tayo, sir, ha. Lower 3 million po, no need na po ng collateral. Yes po, sir. And also, as to loan term po, sir, payable siya up to 5 years to pay. So, depende po sa inyo kung ano yung best option nyo po na term. And also, sir, ito yung best option as of now kasi meron itong grace period, sir, na 1 year. Okay. So, basically, sir, walang principal and interest po na mag-incurred. Throughout After the 1 year ka pa magbabayad. Yes po, sir. Basically po. And also, interest rate natin, sir, is manageable lang po. Interest rate natin is 1% per month based on diminishing, sir. So, kumbaga, 12% per annum, but diminishing balance tayo, sir. So, not exactly 1% po ang interest rate natin And then, per month, man. And, yung processing fee meron ba, sir? okay, sir, as to processing fee, sir, meron po tayo, sir. 3% po, sir. Depende po sa amount po natin na ma-avail po. Opo. Sir, dun sa first timers program, ilang years na dapat nag-ooperate yung business? Okay. So, sir, as to basic criteria natin, sir, for first timer is need natin at least 2 years of operation po ng business. Okay, sige po. Doon naman tayo, sir, sa mas sa micro naman po. Okay. So, speaking po under micro po, sir, this program po is, yun po, for yung maliliit na mga negosyante po, sir. Okay. As to minimum po, sir, na pwede ma-avail is up to 30,000 and maximum up to 300,000 po, sir. 30 to 300. Yes po, sir. And also, interest rate natin, sir, same pa din po. And loan tenure niya, sir, is up to 3 years yung maximum niya compare kay first timer up to 5 years po. And same thing pa din po yung interest natin, sir. 12% per annum. Yes pa. And then processing fee 3%. Yes pa. Now, ang mga interesadong nating mga negosyante, magtatanong, sir, ano yung mga requirements na kailangan nila i-comply? Okay, sige po. As to basic requirements natin, actually basic lang po talaga, sir. If ever meron tayong business, syempre, meron tayong... Business permit. Yes, sir, basically, sir. And also, dapat meron tayong valid ID, sir, for reference po natin, sir. And also, syempre, dapat registered po tayo under DTI po, sir. And also, bank account po, sir. Okay, sir, Okay. any businesses po, sir, pwede maka-apply po under Small Business Corporation. Mapa-sole po, cooperative or corporation po, pwede po, sir. And yun po, sir, for corporation and cooperative po, sir, required lang po ng other documentary or corporate requirements po, sir. Opo. Sir, dito sa bank account details, kailangan ba nakapangalan sa business or nakapangalan sa owner? Pwede na. Okay. Sa as to business, bank account po, sir, required po na naka-name kay owner or sa business po, sir. Or, sige. Doon naman sa micro, sir. Same lang din yung mga requirements sa micro. Okay. Yes po, sir. Ang difference lang po under micro and first timer, under micro po is 4 lang po yung documentary requirements, valid ID, business permit, DTI, and bank account lang po. And also for first timer, idagdag na po natin yung financial statement natin and ITR for higher amount po, sir. Sige. Ah, Sige. Sir, paano naman po mag-a-apply? Saan sila pupunta? Pwede ba sa phone?
Yes, okay. Sir, as to process natin, sir, mas handy na po siya, sir. So, anywhere, sir, pwede tayo maka-apply. Kasi meron na tayong mobile app po, sir, which is downloadable po sa Play Store. So, meron kaming tinatawag na SB Corp Money po, sir. Oo. So, yun po process natin, sir. Lahat po ng transaction is through online po. Lahat ng documents po, sir, is upload na po directly sa system. Okay, so talagang pinadali na lang po ng ating pamahalaan ang pag-a-apply para po dito sa mga assistance po na ito ng gobyerno. Sir, before we end, ang iyong panawagan po sa ating mga interesado mag-apply sa napakagandang programa po ng inyong ahensya. Okay, so those MSMEs na badly needed po, especially nowadays na nangyari sa atin, so as much as possible is grab natin yung opportunity while nandito pa si government na mag-assist po sa inyo kasi as a process, madali lang po and mas accessible po for any location. Meron tayong mga DTI Negosyo Center na pwede kayo magpa-assist. So yun po. And then pwede rin through your mobile phones. Yes po. Mas madali na po. Okay, salamat po sa ating guest, Sir James Camia, ang P3 Coordinator ng DTI General Santos City. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fry Nagkilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Sir Jen.